4 days ago guys ay may nangyari sa akin kakaiba. Kasi nagpunta ako ng LTO para iparehistro itong scooter ko na Rusi Passion. So 3 taon na po kasi yan at ngayon ko pa lang po siya ipaparehistro. Sa tinagal-tagal po na nagsasasakyan ako at nagpaparehistro, first time ko na bumaksak sa emission. At hindi ko po inaasahan kung alin pa yung kakaunti yung mileage kasi 30,000 pa lang po tinatakbo nito. Tapos 4-stroke yan, wala namang usok. Alaga ko naman po yan sa change oil. Stock po yan, hindi ko po yan minomodify. Wala po akong ginagawa dyan. Kasi panghatid-hatid ko lang po yan sa anak ko sa school. So, hindi ko po alam kung ano ang rason kung bakit yan bumaksak. Kung yan ba ay dahil sa yan ni Rusi o yan naman ay dahil sa dekarburador or niloloko lang ako nung emission testing center na napuntahan ko. Doon mismo sa LTO rin. Nandun siya mismo sa may compound mismo ng LTO. Pero, ang gagawin ko na lang ay dilinisin ko yung carburetor, mag-change oil ako, dilinisin ko na rin yung air cleaner. Total, hindi ko pa naman po kasi yan talaga nakakalikot mula pa noong una kong binili yan. Tapos, bukas, ipaparehistro ko ulit yan. Titingnan ko kung ano ang sasabihin ng emission testing. Baka gusto lang kasi ng pamerienda, kaya hindi pumasa. So, dilinisin ko muna ngayon. Alam nyo guys, madali lang naman maglinis ng karburador. Napakaraming beses ko na yung ginawa sa mga naging sasakyan ko or sa mga motor ko. Yun nga lang, kuminsan, pag sinusumpong tayo ng katamaran, yung kamamamya, na uwi tuloy yan sa 3 taong hindi ko nilinis yung karburador ng motor na to. Kasi umaandar naman po siya. Pero aminin ko sa inyo na medyo wala na sa ayos yung minor niya. At halata mo na humihingi na ng cleaning. Ang nakakatamad kasi sa ganitong scooters, pag lilinisan mo ng karburador, ay magtatanggal ka pa ng upuan bago mo marating yung karburador mismo. Hindi katulad ng sa dirt bike, nandun na mismo yung karburador sa labas. Noong matanggal ko na yung upuan, tsaka ko naalala, dapat pala unahin ko munang mag-change oil. Kasi para tumulong na itong langis at maya-maya ko na siya sasalinan. So, ayan na yung karburador guys. Halatang hindi to binuksan sa loob ng 3 taon. So yan na siya guys, sa loob ng 3 taon hindi ko yan nilinis. Lilinisin natin. Buti nga umandar pa. Mas maganda sana kung carburetor cleaner ang gagamitin, kaya lang nagkataon na wala po akong stock dito ngayon. Kaya kumuha muna ako ng gasolina dito sa dirt bike natin. Pwede na itong panlinis ng karburador. Kapag nabuksan nyo na yan guys, makikita nyo yan na mayroong 2 jetting dyan na may butas sa gitna. Isang slow jet po yan at saka isang main jet. Kadalasan sila lang naman 2 yung nagbabara or kuminsan isa lang yung may bara. Kaya pumapangit yung andar ng motor or kuminsan hindi talaga umaandar. Kaya kailangan kalasin yan at saka linisin. Sa puntong ito ay malinis na ang karburador at binubuo ko na lang uli. So pagkatapos niyan ay kinalas ko naman tong air cleaner. At diyan ko po nakita na napakadumi na nung filter. At napagpasyahan ko na hindi ko na muna gagamitin yan. Lilinisin ko na lang yung pinaka-box niya. At itotono ko na lang mamaya na wala siyang filter. Saka ko na lang ulit lalagyan ng filter kapag naka-order na ako sa Shopee. So after ko pong linisin yung air cleaner ay sinalinan ko na ng bagong langis. Ang gagamitin kong langis ngayon ay Caltex Delo. Pang diesel po yan, pero okay din yan gamitin sa scooter kasi malakas po yan maglinis ng makina. And then syempre ikinabit ko na rin yung karburador na bagong linis. The next day. So guys, nandito na tayo ulit sa AMPIC ng May Kawayan LTO. So sa Santa Clara. Tingnan natin kung makakapasa na ngayon. Sir, daanan yan, tatamaan ka. Okay. Ang dami sagot dyan, nagigit na mo. Pwede ko na sunod dito kuya? Pwede ko na sunod dito. Pwede ba? Ah. Hindi mo sunod na po dito.
kilala? Yung Rusi. Papa, meron nga po mga kilala. Wait lang. Ang kala. Ito po ay naisa lang. Dito ako sa kabila. Dun sa kabila. Kabila mo? Friday, oo. Kaya po muna, dali niyo muna sa cashier ko pa raincoat lang kamo. Paparingkod, te. A few moments later. Michael Evans. Ano ka ba? Kaya ito yung papel nga. Ha? Ano po ginagawa niyo? Tapos na yung inspection, ano lang, smoke test na lang. Yun po, yung e-smoke test na yun. Ah, Okay, salamat po. Ang kailangan mo din. Ha? Pinalinis ko na yung carburetor intake. Okay na? Okay. Kaya nga yung tenor para Oo. alam niyo nung inang anong gagawin next year. Saan next ito? Yan kayo na po. Doon na sa ito. Thank you, kuya. So guys, ngayon kauuwi ko lang. Yun na nga po ang nangyari. Pumasa naman tayo dun sa emission test. So, I therefore conclude na legit yung kanilang emission test doon. Talaga lang na hindi siya pasado nung nakaraan. Kasi nga, marumi yung karburador. Nangyari noon, hindi maganda yung air and fuel ratio. Meron ngayong unburned fuel. Ang lalabas ngayon dun sa machine nila, hindi maganda yung emission na inilalabas. Kaya nung pumasa, ginawa ko na, ay pumunta na ako doon sa opisina, binayaran ko 200 plus lang, parang 275 yata o 273. After 30 minutes, binigay na sa akin yung ito, registro. Yan, nakarehistro na tayo. So maraming salamat po sa LTO Mikawayan dahil sa inyong magandang serbisyo. O doon naman sa mga magpaparehistro, huwag kayong matakot pagka halimbawa yung sasakyan nyo bumaksak sa emission test. Dali nyo sa mekaniko. O kung wala kayong kilalang mekaniko, pagka ganito naman mga motor, madali naman kalikutin yan, parang Lego lang yan. Hanapin nyo na lang sa YouTube kung paano maglinis ng karburador, ng air cleaner, ng intake. Tapos syempre, pag pumunta kayo doon, kailangan maayos yung gulong, gumagana lahat yung busina, yung signal light, yung ilaw. So yun lang, para wala kayong istorbo pagpunta doon. Ako medyo naantala ng konti dahil akala ko, dahil umaandar naman, tulang usok, papasa na. Hindi pala katulad yan ng mga dating emissions na kahit umuusok, pag dinala mo doon, pasado agad. So, yun lang guys. I hope nakatulong doon sa mga magpaparehistro. Thanks for watching.